Rodante Marcoleta. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mo, naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun, sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng gano'n? Online warrant! Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganun po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit sila naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata
totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na ng umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay 150 pesos na lang, legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang DBM, nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan, nandun pa rin ang ano ba yun? Department of Finance. Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin? Ba't hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? Yun po bang ating hustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang hustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtiyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay yung ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita, buwakala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-baliktarin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasipikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak niya sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kung nagpupulong-pulong kayo rito, marami pong gawain sa Maynila, ngunit kahit konting sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat, lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Akalain nyo naman, sa simula't simula pa number 36 ako. Hindi man lang ako
umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun, napunta ako sa Sara Duterte, ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas. At ako ho, natutuwa. Nung ako'y nandito kahapon, sabi ko, ang sarap maging Pilipino. Ang sarap ng ginagawa ninyo. Alam natin po lahat na kung ano ang nangyari kay Tatay Digong. Andito po ako sa Waray Party List. Pagpapatunay po na hindi lahat ng Waray, kundi karamihan ng Waray, katulad ninyo, nagdarasal na maiuwi natin si Tatay Digong. Hindi lang po Waray, pati mga Bisaya ho. Kaya sa atin lahat, proud po tayo na maging Pilipino. Proud po ako na isang Bisaya, na isang Waray. Ako ho, natutuwa at very proud sa inyong lahat. Muli po, magandang araw po. I also would like to call in a person. Sabi nila puti daw siya. Totoo naman. But ang puso niya po, his heart is definitely Filipino. I would like to call in to give or address the crowd. Ladies and gentlemen, Malcolm Colon. Maraming salamat po, mabuhay, and thank you so much for being here. Malagang kaarawan po, Ma'am Vice President Sara Duterte. It must be so hard for you to be in this situation and for your family, but I send my love, I send my goodwill to them, and let's bring him home soon. Tatay Digong, let's bring him home. Very quickly, thank you for keep on showing up here. This is my 8th visit, I think, in about 7 weeks. I'm very grateful to all my dear friends at the European Pinoy Media Network, and of course all you guys. Let's keep up the pressure. Somebody said to me the other day, why don't we start writing to the press? You know, we've all got computers, we've all got time. Why don't we write to the newspapers, CNN, The Guardian, The Times, and there's no harm in trying. I'm not saying we should spam them, but I'm saying we should all give our effort to try and bring former President Rodrigo Roa Duterte home. And one final thing, he's now elected mayor of Davao by a majority of 650,000 people, and yet he still sits in a detention cell. He's innocent until proven guilty. You know, the fact is, I have so much respect for what he's done over the years for the Philippines, for the Filipino people. You know, during his time, I was one of the unofficial bloggers, if you like, and I was sent messages every day from the Philippine National Police, from the government, about all of the achievements, what was happening during his time. I was also invited to the Build conference, where I saw at the Conrad Hotel, and I got to see so many achievements, and I'm so proud, and I'm absolutely honored to be here. Thank you so much to Alvin, to Aldo. Please keep on coming to Duterte Street. Please keep on coming to show your support. You do it on your Facebook, wherever you can. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas. Mga kababayan, i-welcome po natin ang kapatid ng ating Mayor Duterte. Ladies and gentlemen, let us welcome ang bunsong kapatid ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Sir Bong Duterte. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Dahil nandito na po si VP Sara, ako naman ay tapos ng tour of duty ko. So ako naman babalik na sa Pilipinas. Ang gusto ko lang po talagang ipaabot ulit sa inyo. Maraming salamat po sa
handang suporta ninyo kay PRRD. Masaya po siya kung kami ay nagbibisita ako sa detention cell niya. Kasi sinasabi ko, ang mga supporters mo ay talagang araw-araw nandyan. Diyan na kumakain, diyan na lahat. So in behalf of PRRD, maraming salamat po sa inyong lahat.